Hi guys, this is Ana kay Villalobos. Since I did my best of 2023 video where I influence you to buy the things na na-enjoy ko noong 2023, I'm going to do the opposite video today. This is actually my first take on the influencing and we shall call it the No Buy 2024 list. I'm going to try my best to really be accountable with this one, but ito yung listahan ng mga bagay na hindi ko bibilin for 2024. So if you wanna know what's in my list, please keep on watching. But simulan natin with a big start for my number 1. I need to stop purchasing. Ngayon kung tinamaan kasi, ibig sabihin, guilty ka din. As I have told you guys, this is my first take on the influencing, and in this notebook guys, I'm holding my wish list, things that I got influenced to buy last 2023, do I love it or regret it, yung mga ganong klase ng videos which I am going to film for the month of January, and itong listahan ko for the No Buy 2024 is personal. So, hindi naman ibig sabihin na sinasabi ko sa inyo na wag nyo rin bilhin for 2024. Na-inspire ako kasi nung 2023, feeling ko talagang mas naging better consumer ako. Mas nagtitingin ako ng labels o mas choosy sa mga products na tinatry ko sa akin, sa family ko. And I'm also in the process of decluttering. Actually, mga 50% pa lang ang nagagawa ko. And I shall do a pre-loved sale hanggang ngayon na hindi ko pa rin nagagawa, guys. Kasi nga, nasa proseso pa ako ng pagdi-declutter. I-share ko lang sa inyo, no, ang gaan pala sa pakiramdam pagka nagdi-declutter ka. So, hindi ibig sabihin na pag nag-declutter ka, ay bibili ka ulit ng ika-clutter mo. So, meron tayong No Buy 2024 list na madalas kong nakikita sa mga diniclutter ko. The goal is to create better spending habits and have a healthier relationship with shopping. My goal for 2023 is to be intentional with the things that I buy. And magandang content ito so I can also influence you to be the same. Gusto ko lang din talagang ituloy yung nasimulan ko ng 2023, ngayong 2024. It's not always new year, new me. Pwede mong ituloy yung maganda mong nasimulan nung past year, which I am doing today. Ano ba yung nagagawa ng No Buy 2024? So other than it makes you a better shopper, yung pera na dapat isi-spend mo doon, you can make room for future investments. Maganda rin na i-upload ko to, so I want to be accountable. Hindi naman na kailangan nyo akong pulisin pag meron ako nabili dito sa No Buy 2024 list ko. It's just that, mas lalo ako mag-e-effort na hindi ko siya bilihin kasi I've already put it out there for you guys to see. Ang dami kong intro. Simulan na natin. Ay, wait, bago tayo magsimula, disclaimer lang, this will not be including beauty tapos skincare. Kasi alam nyo naman that I have been doing research and development for Arcadia, and kasama noon, kailangan ko talagang mag-try. Hindi ako nagraraso na. Kailangan ko talaga mag-try ng mga trending, ng mga magagandang reviews, so I have better standards for Arcadia. So, pasensya na, hindi ko maisasama yun dito, except for one thing na nandito sa aking list na related sa beauty. Isa lang yun. Ay, actually, dalawa pala. Okay, dalawa. Later na yan. But simulan natin with a big start for my number 1. Designer stuff. Oh, wait, baka mag-react kayo agad. This is including bags, jewelry, and accessories. May isa akong hindi sinama. Explain ko later. So, hindi ako bibili ng designer stuff. Natatawa ko sa sarili ko. Ng designer stuff na may condition guys. Wala sa wish list ko. So, if I have my No Buy 2024 list, I have also finished my wish list for 2024. Ito yung mga bagay na nasa wish list ko noong 2023 na hindi ko nabili, and meron akong mga idinagdag na iba. So, wait baka sabihin nyo naman, Ate Ana, paano kung bigla mo na lang ilagay sa wish list mo para kunyari nasa wish list mo naman. Finalize na yung aking wish list for 2024, and if meron akong gustong i-add, meron akong ginawang condition sa sarili ko. Kunyari, may bigla ako nagustuhang bag or anything na designer, I'm going to put it on my list, and it should be on my list for a minimum of 6 months. Ito yung mga nilista ko for 2024. Maglalagay ako ng mga additional sa baba na gusto kong idagdag, pero maglalagay ako ng date kung kailan ko idinagdag yun. Kung hindi pa nakaka 6 months yun, girl, hindi mo pwedeng bilihin. This is to remove yung mga impulse buys and also make sure na hindi lang siya trend. Para din masigurado ko sa sarili ko na gustong-gusto ko talaga yung bagay na yun. Yun lang ang only parameter ko kung saan pwede akong bumili ng designer stuff. Okay? I'm really glad na bago ko ipanganak si X, nabili ko na yung mga basics na gusto ko. Kaya nga, I am able to include this in my No Buy 2024 list. And to be honest, yung mga bags na nasa list ko ay siguro 3 lang ata yun for this year. And kung hindi ko man sila mabili this year, kasi hindi naman possible na papasok ka tapos kukunin mo agad sila sa store. Kahit pa may pambili ka, hindi naman agad ibibigay sa'yo yun. Kung hindi ko sila mabili ngayong 2024, pwede ko silang i-move sa wishlist ko for my 2025. Wishlist nga, hindi naman ibig
ibig sabihin na grant list for 2024. Yun, I can only say that because I have yung mga basics na gustong-gusto ko. Okay, for my number 2, hindi ko sinama yung shoes doon sa designer stuff. It's because hindi naman lahat ng shoes ko ay designer. So, may mga biglang lumalabas na bagong New Balance o bagong Adidas. So, for 2024, I'm not going to buy new shoes, sneakers. Kahit pa yun ay puting sneakers, mahilig talaga ako sa puting sneakers, yung simpleng sneakers lang. Hindi muna. Kasi alam nyo, napagtanto ko na wala talaga akong space for new shoes. Naawa ko dun sa mga ibang naiwan ko sa storage kasi wala na talaga akong paglagyan dahil maliit lang ang closet ko dito. So sabi ko, nag-declutter ka para hindi magdagdag, kundi para mabawasan dahil nga sobra na siya. Minsan kasi may mga nauusong sapatos na saglit lang nandyan, tapos biglang wala na. Same for bags, accessories, fashion. So yan ang nilagay kong parameter for those fashion items. To be honest, hindi rin naman ako trending magdamit, as in very simple lang din. Hindi yun yung mga dapat kong binibili, kundi yung mga staples sa closet. Kaya makakatulong itong Nobuy 2024 number 1 and number 2 ko for that goal. So tapos na tayo sa pinakamahal na malaki ang nasispend ko. It's the number 1 and 2. Isa pa is number 3, mid-range items. Ano ba ibig sabihin ng mid-range items? For example, meron kang gustong coffee machine. So itong coffee machine na to, sobrang gusto mo siya, kaso ang mahal-mahal talaga niya and nakukonsensya ka bumili kasi masyado siyang mahal. So ang ginawa mo, instead of buying that coffee machine, bumili ka ng mid-range. Hindi siya yung pinakamura and definitely hindi yung gusto mo na may kamahalan talaga. So binili mo yung mid-range. Pero hindi mo naman gaanong nagagamit itong coffee machine na ito. Kasi nga, hindi naman talaga yun ang gusto mo. So ito ngayon ang iiwasan ko for 2024. I wouldn't be buying mid-range items. Yung pag may goal ako, idiretso ko na dun sa goal ko at sa talagang gusto ko. Kasi nga, in the long run, napapamahal pa ako dahil bibiling ko rin naman pala yung gusto ko afterward. So mag-a-upgrade din pala ako. So mag-ipon na lang muna ako para talagang masabi ko sa sarili ko na deserve ko yung item na yon instead of buying a mid-range item. Sana na-explain ko na maayos ko ano ibig sabihin ng mid-range, no? May connection din kasi yan guys with delayed gratification. Maaring for now, ito yung kaya mong bilhin, pero pag nag-save ka pa, mas makaka-afford ka ng mas maganda. Kaso, hindi mo kasi mahintay, kaya bibili ka ng mid-range item. Hindi na tayo ganun for 2024. For number 4 and number 5, connected ito. Number 4 ay healthy food. Since mas naging mindful ako ng 2023, napansin ko na mas bumibili ako ng mga healthy food. At feeling ko pag bumibili ako ng healthy food like chia seeds, flax seeds, cocoa nibs, mga ganyan, oatmeal, na hindi ko naman nakakain dahil lasang cardboard for me. Feeling ko healthy ako kasi binibili ko sila and sabi ko, hindi, bibiling ko to para makain ko sila. Hindi mo rin naman kinakain so tigil-tigilan mo na yung pagbibili ng healthy food at magpiling na healthy ka. Alam nyo kasi, pwede ka naman mag-diet nang hindi bumibili ng ganun. Or kung nagki-crave ka talaga ng may chia, like ako ang ginagawa ko na lang ay buy sa Grab. Kasi siguro once a week o twice a week lang naman akong kumakain nun. So, ayokong bumili na isang buong pack tapos ma-expire lang naman. Para lang mag-feeling na healthy ako. Para sa sarili ko to ngayon kung tinamaan kasi, ibig sabihin, guilty ka din. Hindi ka magiging healthy pag bumili ng healthy food. Magiging healthy ka pag ikaw ay mindful sa mga kinakain mo. Kahit yan ay mga ordinaryong lutong bahay, proper portioning, balanced meal, mas i-prioritize mo yan kaysa sa pagbili ng healthy na pagkain na hindi mo naman kakainin. I'm also going to share na nitong huli bumili ako ng shirataki rice kasi nga, nagawa ko noong 2023 is nabawasan ko yung kanin ko. Grabe kasi talaga ako magkanin. Matipid ako sa ulam, maraming magkanin. So, malaking factor yung kanin. And mali yung ginawa ko before na nagtanggal ako ng kanin. Kasi totoo lang, staple na sa atin yun. And lagi naman kaming may rice pag kumakain. So, parang nililin lang ko lang yung sarili ko. So, okay lang mag-rice. Basta yung portion ang iisipin mo. So, since nagawa ko yun, nag-feeling na naman si ate, hindi, magsishiratake tayo kasi kaya ko nang hindi gaano magkanin. Pero sa totoo lang, hindi kasi siya sustainable. Hindi naman ako diabetic na kailangan intindihin ko yung glycemic index. So, I removed the shiratake and stay with yung regular rice na nandito sa bahay. Portioning lang talaga. Kasi mali yung mentality ko eh. Gusto ko mag-shiratake para mas marami akong makain na rice. Diba? Maling-mali. Kahit pa shiratake yan, kahit pa the regular rice, portion lang naman ang dapat mong intindihin. Ang number 5 ko is supplements. Since tuwang-tuwa ako doon sa nagawa ni Bloom sa akin na, ay, pag consistent pala akong umiinom talaga ng supplement, may makikita akong effect. Eh, sa sobrang tuwa ko kay Bloom, sabi ko, okay, I'm going to open up myself to trying different supplements. Bumili ako ng vitamin D3, vitamin K, selenium. Sobrang dami talaga, sis. Lahat ng na-research ko, binili ko yan and trinay ko. Pero di ko pala talaga kayang lumunok ng
Konti pa nga yung 5, pag yung iba, makikita nyo mga 10, 15 na nilulunok ko sabay-sabay na tableta. Hindi ko kaya. So, kailangan mo ring isipin, pag bibili ka, kaya mo bang inumin? O magiging consistent ka ba? Kasi kung hindi, kahit pa anong ganda ng supplement mo, walang epekto yan kasi hindi naman pumapasok sa katawan mo. So, I'm going to stop buying more supplements, consume kung anong meron ako dito. If I have created the habit of consuming them at kaya kong i-promise sa sarili ko, saka lang ako magdadagdag. Kasi sobrang dami ko talagang binili ng supplements. So, sobrang tuwa ko kay Bloom. Minsan ganun eh, pagka natutuwa ka, buy, ganyan. So, pag natuwa ka, hintayin mo na muna na mag-win off na, okay, parang okay na ako dito. Tapos, isipin mo ulit, i-evaluate mo na, kailangan ko pa ba ng more supplements? Kaya ko bang i-take yung mga yan? Saka ka magdagdag paunti-unti, hindi yung parang, alam nyo yun, basta gets nyo na yan. O, ito guys ha, for my number 6, ito yung hindi ko napansin. Ang dami ko palang subscription na naka-charge sa card ko na hindi ko pala nagagamit. First and foremost ay ang aking Amazon Prime subscription. Naka-Amazon Prime kasi ako kasi mas mabilis dumating yung mga packages ko dito. Napansin ko for the last year, I only had 3 packages. So, yung binabayad ko sa Amazon Prime na annual, pag kinumpute ko yun, hindi ko siya nababawi sa 3 package. Siguro kung monthly meron akong package kay Amazon, pwede. Sulit kumbaga. Pero since 3 lang Amazon packages ko for the last year, hindi pala siya sulit. So, tinanggal ko na yon. Another thing is, Amazon din, pero Amazon Prime Video. Meron pala yung asawa ko. Eh, pwede naman kaming mag-login sa mga cellphone namin ng same account. Pag may ganun pala kayo, tanongin muna sa family nyo, uy, may Netflix ka ba? Uy, may ganyan ka ba? Para hindi na kayo magdoble-doble ng subscription. Kasi kami mag-asawa, magkaiba kami ng pinapanood o kinukonsume na content. So, may mga subscription pala ako na same sa subscription niya. Tinanggal ko rin yung Netflix ko kasi meron namang Netflix siya. So, sa kanya lahat naka-charge. Siya na rin nagbabayad. Another thing is Kindle Unlimited. Yung Kindle Unlimited, meron kasi siyang library where pwede kang kumuha ng books na unlimited. Pero yun nga, meron lang siyang library na pagpipilian ka. Hindi ko siya na-enjoy kasi nagagawa ko nung una, nakakakuha ko ng mga books pero hindi ko pa tapos basahin. Tapos tuloy-tuloy yung monthly ko sa Kindle Unlimited, eh di hindi naman ako kukuha ng bagong books kasi hindi ko pa nga tapos basahin to eh. Nasasayang kasi hindi ko naman pala kailangan ng ganung karaming libro na basahin. Yun lang yung mga example ng subscription na tinanggal ko. Marami pa yan actually. Pagtingin ko sa card ko, shucks, ang dami pala ng subscription na hindi ko napapakinabangan. Uy, isa pa to, mga fitness classes kasi meron akong at least 3 na fitness apps na pinurchase tapos may monthly pala yun. Kinancel ko na kasi meron naman akong coach and then I can also do YouTube if gusto ko ng mga ibang content about exercise at ang itinira ko lang ay isang fitness app. Yun lang. Moving on, ito, for my number 7, filming equipment. Since I have a toddler, sobrang hirap mag-film. Actually ngayon na nag-film tayo, wala dito si X kasi kung hindi tayo matatapos dahil lapit ng lapit sa akin. Syempre maingay dahil toddler. Isa pa, guguluhin niya yung filming equipment ko. So, takot na takot ako na baka maibagsak ko ito because of Alexei. So, bili ako ng smaller filming equipment. Hindi ko napansin, nakatatlo na pala ako. I purchased an Insta camera na hindi ko nagamit at hindi ko pa nakakasundo dahil parang hindi ganun kaganda yung quality niya. And then, I have my Canon PowerShot V10. So, yun, gamit na gamit ko yun. Kahit nga may sira yun, tuloy-tuloy pa rin ang pagre-record, ang galing. And then, lastly, I have my DJI Osmo 3. So, yun yung pinakahuli kong purchase for my filming equipment. So, for me, I do not need any more small cameras. I have 2 already na pwede kong pag-switch-switch. And then, I have 2 other cameras na yung big cameras talaga for filming mga better quality videos. Kasama rin sa filming equipment is lighting since meron akong problema dun sa aking vanity dahil madilim yung ilaw niya. Kasi nung create naman yun, hindi pa ako nag-YouTube, hindi ko alam, nag-film ako ng videos na need ko na maliwanag na ilaw. So, purchase ako ng purchase na ilaw. It's either hindi ako nasasatisfy nung una or di kaya mabilis malobat. So, I've already found yung nag-work doon and I will not be buying any more lighting equipment. Yung microphones ko naman, okay naman gumagana. So, wala nang rason para bumili pa ng any filming equipment. Whether ikaw ay magsisipag for 2024 kaya bibili ka ng bagong camera, hindi girl. Ang kailangan mo ay bagong content. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko. Content ang kailangan mo, hindi camera. Tsaka siguro sipag sa pag-film ng video. Yan siguro tayo mag-focus. Parang sa video na to binabash ko yung sarili ko unti-unti pero maganda pala pag kinakausap mo rin yung sarili mo. Oy, ito ang hindi alam ng lahat. I love stationaries. And hindi ko na kasi pinapakita yung haul ko when it comes to stationaries kasi feeling ko nag-heal ng inner child ko. Kasi diba nung bata ka, budgeted ka eh. Meron kang allowance, so hindi ka makabili ng stationery. So ngayong mas malaki ka na, mas afford mo kumbaga and hindi ganun kasakit when you buy stationery. So every now and then, when I see cute notebooks, pens, actually hindi na nga cute kasi mahal na nga yung mga binibili ko. So I need to stop. Ito ha, ang inirason ko sa sarili ko nung huli, need ko ng bagong planner. Girl, 3 na yung planner mo, ilan ang buhay mo? Isa lang.
lang. So, enough of buying planners din. Minsan kasi, pag sa sobrang dami ng mga supplies mo, na-overwhelm ka, na instead of mas nakafocus ka sa laman, sa substance ng iyong pagsusulat, nakafocus ka na sa paglalagay mo ng stickers at hindi ka makasimula kasi, shit, wala akong sticker for ganito. Tas, ayan, tatakbo sa Shopee, bili ng sticker na ganyan. Na-overwhelm ka sa dami ng meron ka na hindi mo na napapansin na meron ka palang pwedeng gamitin. Nakafocus ka dun sa wala ka. Isa pa sa madalas kong bili ng 2023 and as well as 2022 and 2021 ay pajamas. Tama na yung pagbili natin ng pajama. Kaya ko siguro mabuhay ng isang buwan na hindi pare-pareho yung pajama ko every night. Ganun karami yung pajamas ko, girl. Nung una, nagsimula ako dun sa mga medyo affordable lang na pajama, tapos Uniqlo kasi for me, may price na yung pajama ng Uniqlo. But in fairness talaga, ang ganda ng quality nila, kahit labahan sila na labahan, hindi nag-iiba. So, if you're looking for trusty na pajamas, Uniqlo. Ang dami nilang design lagi, kaya lagi kang mabubudol. Pero tama na, girl. Hindi ka naman matutulog buong buhay mo, 'di ba? Maliban na lang siguro kung gusto mo magpajama sa labas, pwede din. Pero hindi mo na kailangan ng bagong pajama. Oo, ikaw, alam ko, bili ka rin ng bili ng pajama. Isa pa sa bili ko ng bili, alam nyo yan. Tumblers, mugs, straw cups, lahat ng pwedeng inuman. Tama na ang pagbili ng tumbler. Kasi isa lang ang bunganga mo. Bumili ka ng tumbler kasi kailangan mong mag-hydrate at pag may hawak kang tumbler o dala kang tumbler sa labas, naaalala mong uminom ng tubig. Pero dadalhin mo ba yan ang 10 sabay-sabay? Maliban na lang kung parte ng outfit mo yung tumbler mo na araw-araw ay kailangan nakapartner sa outfit mo. De go! Pero ako, sa totoo lang, nung naglipat kami, napansin ko talaga na sobrang dami kong tumbler. Hindi na talaga healthy. So, for 2024, I'm not going to buy any tumbler. And it's a big thing for me kasi yan yung madalas ko talagang bilihin. Number 11 naman is in connection dun sa kanina sa subscription. New books. Diyos ko. Ang dami kong biniling books for 2023. Sa pagpipiling ko na hindi, mas malaki na si Alexei, mas makakabasa na ako ng libro. Kasi namimiss ko talaga na magbasa ng books. So, from Kindle to physical books, girl, sobrang dami. Tama na. Hindi mo nababasa lahat. Tapusin mo na muna kung anong meron ka. Kung natapos mo lahat yan, sa 2025, bumili ka. Pero I doubt na matapos ko sing lahat ng 2024. Kasi minsan, pag magbabasa ako ng libro sa spare time ko, nakukonsensya ako na pagising si Alexei, maglalaro na lang ako kasama si Alexei. Kasi nga, diba, nakakakonsensya pag nanay ka natapos. Nagbibigay ka ng time sa sarili mo. Kahit pa it's something to help you, mas gusto mo na i-spend sa anak mo. Bata pa kasi mabilis ang panahon. So, instead of reading books na pwede ko namang gawin pag nag-retire na siguro ako, ngayon, sa anak ko muna. At kung talagang gusto ko magbasa ng libro, yun nga, marami pa akong nakapila. Number 12 ay fragrances. Isa pa to, nung naglipat kami, nung tiningnan ko yung mga bote ng fragrance ko, just for the sake of having it, kasi nga, nakita mo kay Kineme, mabango daw to, ayan, ang bawas mo lang ko konti, tapos yung iba, nag-discolor na, kasi nga, kahit wala pala sila sa direct sunlight at nakatago talaga sila, kung hindi mo sila gagamitin, syempre, nag-e-expire yan. Gamitin ko muna yung mga meron ako. Kung gusto ko mag-kolekta, kolektahin ko lang siguro yung bote. Pero hindi yung magkokolekta ako na magkokolekta tapos hindi ko gagamitin. Kahit pa malakas ako magpabango, hindi ko sila kayang ubusin, girl. Maliban na lang, kung ipapaligo ko yun, de go. Pero hindi mo kailangan bumili, girl, ng bagong pabango. Number 13, although I love my last hair color from Sabina Makeover, for 2024, hindi muna ako magko-color ng hair. Sobrang bilis kasi talagang humaba ng aking hair. And in turn, pagka may regrowth dito, yung mga bagong tubong virgin hair, na-anxious ako kasi parang shit, gusto ko siyang i-recolor ulit. So, hindi na ako mapakali kasi recolor na ako ng recolor. It takes more time from me. This is not black, guys. Para siyang medium to dark brown na. Kasi nga, pagka if ever lang 2025 gusto ko magkulay na ng hair, hindi mahihirapan i-lift ito. So, if you're looking for a good na magko-color, si Sabina. Number 14, ito yung nag-iisang beauty-related item na hindi ko bibilin for 2024 and that is makeup brushes. Sa totoo lang ha, pag pumupunta ako ng beauty department, wala na akong gustong itry. Not unless yun nga, we are developing product na may bagong labas, tas magandang technology, bibilin ko. Pero whenever I go to the beauty department, hindi na ako na-excite kasi nga, feeling ko ang dami ko nang na-try. And ang dami kong mga binibili na hindi nyo na nakikita o nalalaman pa and I have yet to use them. Ang ginagawa ko ngayon is ito yung time na nagko-collect ako ng makeup brushes kasi ito yung hinuhuli ko dahil ito naman yung mga mahal na bilihin from mga Charlotte Tilbury, Tom Ford. Kasi nga, diba, hindi na ako interesado kung anong nandun sa ibabaw ng kanilang counter since familiar na ako o na-try ko na hindi mo kailangan na may bilhin ka. Pwede ka naman laging dumaan lang at mag-window shop. Isa yun talaga sa nagiging ending ko pag pumupunta ng beauty department is brushes kasi yun na lang ang nag-i-interest sa akin. No more makeup brushes. I bought a lot in 2023, no more for 2024. And last but not the least are candles.
else? Ito na yung pinakahuli sa list ko. I bought a lot 2022. So, yung mga binili kong 2022, hindi ko naubos ng 2023 and I have yet to finish them for 2024. So, since ang dami ko pang kailangan i-consume, hindi muna ako bibili. Uubusin ko muna sila by 2025 kung talaga maubos ko and then go. Actually, 11:33 now guys. Tinatapos ko tong video na to same day na film ko. Grabe no. Sobrang excited ako i-upload tong video na to kasi alam ko marami kayong matututunan. Pero may na-realize ako, may nakalimutan akong sobrang importante na dapat hindi ko bibilin for 2024, which is random TikTok na budol. Kasi sa totoo lang, 90% of what I bought from TikTok, talagang nabudol ako and sobrang ikli kasi nung video. Parang mas gusto ko pa mag-research more about the items that I get and hindi porke mura ay bibilihin ko agad-agad. Ang bilis kasi makabudol pag sobrang mura, 'di ba? So kung meron man ako napakinabangan, nandun nga yun sa TikTok ko na ginawan ko ng video pero makikita nyo guys, sobrang konti lang. Next time, after ko makita sa TikTok, research ko muna din sa ibang platforms kung maganda ba talaga yung item para at least mas pinag-isipan. Actually, yun na lahat. Yung aking no-buy for 2024. I hope this also inspires you to do a no-buy 2024 for yourself and be a better consumer. Pansin nyo rin, hindi ako gaanong nagbibigay ng mga links or recommendations noong 2023. Noong 2023, na-realize ko na grabe pala ako sa mga kinukonsume ko tapos ang daming nasasayang. Bago ka gumawa ng no-buy 2024, ang tip ko sa'yo is to declutter first para makita mo yung marami pala akong tumbler, so hindi na ako bibili ngayon 2024. Doon mo marirealize kung ano yung mga hindi mo nibilihin. Next tip after decluttering is, hindi ka nag-declutter only to buy more. Hindi porke may space ka na sa closet mo ay bibili ka ng more. Hindi ganon. Ang sarap-sarap sa pakiramdam and I felt lighter for 2023 because of what I did na declutter. So, meron pa akong 50% na i-declutter and feeling ko mas gagaan pa lalo sa pakiramdam. Also guys, let me know if you like this kind of content. Kung meron tayong influencing, meron tayong de-influencing. I hope you guys enjoyed and got inspired. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!